siguro announcement lamang. Ano? Later on, we'll have our biblical counseling training. Kapatuloy po tayo sa ating training every first Sunday of the month. Okay, we will be studying about emotions. So if you have time, please do spend time later on. Meron naman po tayong lunch. Meron naman lunch, ano? Ano yung lunch? Sinigang. Sinigang na tubig. Okay. So, meron naman pong prepare po na lunch ang ating youth para sa ating lahat. So, after that po, meron po tayong biblical counseling training. At importante po yung study about emotions kasi ito po isang bagay na lahat po tayo ay nararanasan po ito. Okay? Siguro let us pray. Lord, once again, thank you for the time that you have allowed us, Lord, to be here. Thank you, Lord God, sa inyo pong biyaya na kami ay magkakasama muli upang mag-aral ng inyong salita at nawa hayaan niyo po na ang banal na Espiritu ay kumilos po sa puso ng bawat isa, sa isip ng bawat isa na kayo, O Diyos, ay tunay na magpakilala sa amin at tunay, Panginoon Ama, na maunawaan po namin ang inyong salita, ang inyong plano sa lahat po, Panginoon Ama, ng aming mga gagawing pag-aaral, Panginoon Ama. We submit everything to you, Lord God, as we study your word. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. In 1995, Metro Manila experienced one of the greatest tropical cyclone globally. Okay, ito po si Typhoon Rosing. Okay? Ito po ay recognized as a super typhoon with the winds reaching 285 kilometers per hour. So medyo malakas po talaga po yun. And the storm caused actually 936 deaths and resulted in 9.33 billion in damages po nung panahon po na yun. So siguro ako po ay college pa lamang noon at for sure marami sa inyo ay hindi pa buhay noong 1995. Pero naranasan po namin yun. Siguro isa pa pong matinding bagyo na tumama actually sa Bicol, ang bagyong Reming noong November 2006. Kaya naman nagsagawa actually ang HIRAC that time in connection with Sister M na magbigay tulong ng medical at pagkain sa lugar po ng Balading. Okay? Ito po yung bagyong Reming at that time kung saan po ay tunay na malaki po yung naging pinsala din po noon sa Bicol. Kaya naman po ako napadala sa Albay at mag-church plant po ako doon noong 2007 at until 2011. After a month ng pagbalik ko, dito na po ako na-assign that time. Siguro para sa akin, yung pinakamatindi ay ang bagyong Ondoy. Hindi siya malakas in terms of wind, pero ito po yung pinakamatindi pagdating po sa baha. And that was 2009. 26,000 houses ang nasira ng bagyong ito dahil actually yung bahay din po na tinitirhan ko noon sa PhilInvest sa may Commonwealth ay nabaha din po. Pero praise God dahil kami ay nasa Albay during that time. At praise God din, yung aming kotse ay naipark namin sa Cebu Pacific na area, Terminal 3, nung panahon na yon kaya hindi napinsala. Actually, nung pag-uwi namin, after nung storm, nung nakauwi kami that time, talagang yung bahay umabot po hanggang bewang. Okay, so lahat po ng mga sasakyan at that time ay tunay na nasira. Lahat ng mga sasakyan po doon sa subdivision na yun. Nasira lamang, buti na iangat pa yung piano ni Del na nagamit pa natin ng ilang taon dito ng 10 years. Diba? So the Lord has been so good dahil na-spare po yung piano dahil yung kasambahay po namin that time. Pinilit niyang buhatin mag-isa. Sabi ko, bakit hindi mo na binuhat pa yung washing machine natin? Tsaka yung refrigerator at itinaas mo sa second floor. So, nasira po talaga yung mga gamit namin that time. Kaya isang bagay po siya na parang, para sa akin ay okay, medyo mabigat itong bagay na ito. Siguro tayong mga Pinoy, in some way, tayong mga Pinoy, isa sa mga bansa na sanay na sa bagyo. Okay? Naranasan na natin actually yung maraming matitinding bagyo na nagdaan. Pero ang maaring hindi natin naranasan ay yung bagyo sa dagat. Siguro maliban na kay Brother Jimboy. Kung meron siya nadaanan na bagyo during that time, na siguro kung ito'y naranasan natin sa dagat, mas iba. Kasi mas maalon, siguro makikita natin talaga yung laki ng mga alon na ito at yung
yung takot na aabutin mo na inaanod ka ng wala nang control actually doon sa barko. Siguro pinakamalapit na lamang na makikita natin yung mga storm sa dagat ay yung mga movie po. Katulad siguro ng Perfect Storm at iba pang mga movies na mapipicture lang natin kung gaano nga ba katindi ito. So actually habang pinapanood ko yung mga movies na ito, naisip ko agad na ito ay hindi simpleng pangyayari lamang, kundi isang matinding sitwasyon kung saan ito ay tunay na nakakatakot at maaaring magdulot talaga ng kamatayan. Hindi man ganito ang bagyo na naranasan ng kasama ni Jesus sa bangka dito po sa Luke chapter 8 verse 22 to 28. Pero for sure, ang tumama na windstorm or squall ay isang nakakatakot na sitwasyon para sa kanila. Matapos na nating aralin ang kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos, yun po yung ating pag-aaral last time. Kung ikaw ngayon ay tunay na nanampalataya, nakapakinig ng mabuti, inunawa ang salita ng Diyos, at ikaw ay tunay na nanampalataya kay Kristo Jesus, atin naman ngayon tignan ang iyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Gaano nga ba kalalim ang iyong pananampalataya at pagkilala mo kay Kristo Jesus? Dahil may mga araw po o mga panahon na darating po na ito po ay masusubok sa ating buhay. Ang ating pag-aaral sa Luke chapter 8 verse 22 to 56 ay medyo mahaba po, pero nais ko na makita ninyo yung kahalagahan po ng tuon po dito ni Luke sa kanyang pagtuturo dito. Okay? Ang tuon actually ng passage ng Luke 8:22 to 56 ay ang pagiging Diyos ni Kristo Jesus. Yun po yung pinaka main theme. Okay? Naniniwala ba kayo na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos? Ang ating pag-aaral ay mahalaga na inyong maunawaan dahil ito ay patotoo ni Jesus na siya ang Messiah at siya ang anak ng ating Diyos. Ito ay nakatuon sa pagpapakilala sa atin ng authority ng ating Panginoon over nature, over spiritual realm, over diseases or sickness, and even death. So ibig sabihin, ito pong apat na components po na ito ay mahalaga na ating makita dahil may authority si Jesus Christ sa lahat ng ito. At hahatiin natin ito sa apat na pagtuturo at ngayon, ating sisimulan po ito. Okay? Authority ng ating Panginoong Jesus over nature. So ating pong basahin ang ating passage. Luke chapter 8 verse 22 to 25. One day he got into a boat with his disciples and said to them, "Let us go across to the other side of the lake." So they set out. And as they sailed, he fell asleep. And a windstorm came down on the lake, and they were filling with water and were in danger. And they went and woke him, saying, "Master, Master, we are perishing." And he awoke and rebuked the wind and the raging waves, and they ceased, and there was a calm. He said to them, "Where is your faith?" And they were afraid, and they marveled, saying to one another, "Who then is this, that he commands even winds and water, and they obey him?" Hatiin po natin itong story po ng ating Panginoon during the time na meron pong storm at that time. Okay? Hatiin po natin po ito sa tatlong bahagi. The crossing and the storm, the panic and the rebuke in verse 24, and the question and fear and in verse 25. So, the crossing and the storm. Atin pong tignan yung verse 22 to verse 23. Okay? Mahalaga na makita ninyo na ang tagpong ito ay pagpapakita ng pagsisimula muli ng isang tagpo. Okay? So, may teaching ng parables si Jesus Christ. Siguro may ibang ginawa pa siya sa kanyang ministry. And then dito, biglang sasabihin ni Luke, one day he got into a boat with his disciples. So, ibig sabihin, it's a cut. Okay, merong bagong istorya dito na bahagi pa rin actually ng istorya dahil kung yung una is about the importance of hearing, and kung ikaw ay nakinig, dapat ikaw ay nanampalataya. Kasi dalawa lamang ang magiging resulta ng tunay na pakikinig ng salita ng Panginoon. Inunawa mo at nanampalataya ka, o nakinig ka lang at hindi ka nanampalataya. Ngayon, tutuloy ngayon dito si Luke sa kanyang katuruan, sa kanyang pagpapaalala sa atin, na kung tayo ay tunay na nanampalataya, ikaw nga din ba ay lumalago sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus? Nabanggit ko nga before na ang approach ni Luke sa gospel ay hindi po chronological.
Okay? Hindi po siya yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Yung approach ni Luke, nung kanyang sinulat, dahil siya nga po ay isang doktor at historian, ang way po niya is thematic way. Okay? Ibig sabihin ng thematic way, ang kanyang pagkakasulat ay sa pamamagitan ng mga tema or topics. Okay? Para mas maging malinaw sa mga magbabasa ng kanyang gospel at maging malinaw sa atin ang takbo ng gospel ni Luke. Pero kung ating ikukumpara ito sa Gospel of Mark, ang tagpo ng pagsakay nila Jesus sa bangka ay pagtapos lamang din ng pagtuturo ni Jesus ng mga parable na kabilang din ang parable of the soil. So magkasunod talaga yung tagpong yun. So after niya magturo ng parable of the soil, ito yung nangyari. Nung araw ding yun, siya ay sumakay sa bangka. Kaya maaari ito ay pagtatapos din ng araw ng pagtuturo ni Jesus sa kanila. At ano yung sinabi ni Jesus? After niyang magturo o mag-minister, let us go across to the other side of the lake. So, siguro lahat tayo, may nakakita na kayo ng lake, Siguro yung sa may paglabas nyo lang ng Marcelo, may lake doon. So parang tatawid ka doon sa kabila. Ano yung kabilang side? Rizal, di ba? So tama ba Rizal yung area na yun? O Laguna or something. Okay? So makikita natin from here, parang tatawid lamang sa kabila. At for sure, kung ating makikita, dahil thematic nga itong approach dito, may pupuntahan kasi ang ating Panginoong Jesus doon sa lugar na yun. Okay? Kaya sumunod naman dito yung mga disciples ni Jesus Christ sa kanya. At maaari na isa sa kasama ni Jesus yung may-ari ng boat na ito. Dahil kasama niya si Peter, Andrew, James, or John. At itong apat po na ito ay mga fishermen. Okay? So take note, itong mga kasama niya itong apat na ito ay fishermen. Kung fishermen, siyempre ito ay sanay sa dagat. Okay, for sure, marunong lumangoy at sanay ito sa bangka. Hindi lamang sila actually yung naroon sa tagpong ito at mahalaga na makita din natin yun. Nabanggit din sa Mark chapter 4 verse 36, and leaving the crowd, they took him with them in the boat just as he was, and other boats were with him. So hindi siya nag-iisang bangka lamang doon sa lake na yun. May kasama din ibang mga bangka. Ibig sabihin, hindi lang yung mga disciple ang nakasaksi nung storm na ito, nung squall na ito, kundi maiba ding naging witness ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. At dito sa verse 23, dito na magsisimula ngayon yung sitwasyon na nakalaan para sa kanila. And as they sailed, he fell asleep. So sa simula ng kanilang paglalakbay, makikita natin lahat ay maayos. It was calm. Hindi nila inaasahan na may malakas na bagyo na darating, kaya naman si Jesus ay nakatulog pa. So una, makikita natin ang pagiging tao dito ni Jesus. Mahalaga po ito na ating makita. Siya din ay natutulog. Okay? Kasi minsan i-deny ng iba na hindi, si Jesus ay hindi tao. Okay? Siya din ay natutulog. Dahil si Jesus din ay napapagod. Sabi nga ni John MacArthur, along with being fully God, Jesus was fully human. Therefore, subject to hunger. Makikita natin yun sa Matthew 4 and Matthew 21. Siya din ay nauuhaw in John chapter 4 and John 19:28. At siya din po ay naabutan din ng fatigue in John chapter 4 verse 6. At sa tagpong ito, ating makikita na si Jesus ay nakatulog ng mahimbing. Despite na alam niya na may parating na windstorm. Alam niya yun. Hindi pa pwedeng hindi. Alam ni Jesus ang mga bagay na mangyayari dahil parte ito ng plano ng Diyos Ama na kanyang sinusunod. Dahil alam niya na ito ay may darating na bagyo, ito ay pagsubok para sa kanyang mga disciple. Maging ang pagpunta action nila dun sa other side, ito ay lugar kung saan naman si Jesus ay magpapalaya ng isang lalaki na demon possessed. Alam niya na may pupuntahan siya doon, kaya siya pumunta sa lugar na yun. So sa kanilang paglalakbay, si Jesus ay natulog. Mahimbing na pagkakatulog. Okay? Pangalawa, bigla na lamang may windstorm na dumating. Sabi nga sa ating passage, and a windstorm came down on the lake, and they were feeling the water and were in danger. Siguro maaring maisip ninyo na bakit hindi ito naisip ng mga disciples ni Jesus? Mga fishermen pa naman sila. Tayo at ating masasabi na uulan dahil nakikita natin ito sa langit. Kahit na nga siguro gabi, di ba, kapag minsan lalabas ka ng gabi at kung sisilip ka, walang between at mukhang uulan,
Di ba? Minsan maaamoy pa natin yung simoy ng hangin na amoy ulan. Di ba? Na-experience niyo yun, di ba? O ako lang nakaka-experience nun. So marami po tayo nakaka-experience. Alam natin na uulan. Okay, may pahiwatig na uulan, kaya minsan nag-ready na tayo ng ating mga payong. Pero ito ay isang biglaang pangyayari. Okay? May ilang preaching na rin akong napakinggan na kanilang ini-explain ang lugar kung saan ito nangyari. So, importante din po kasi yung topography. So, siguro mga 2-3 na akong preaching nakapakinig nito. At ini-explain nila yung topography of the Sea of Galilee. At sa aking pag-aaral, hindi ko siyempre naintindihan during that time. Matagal ko na napakinggan yung preaching na yun. At sabi ko, ano ba yung kahalagahan? Bakit kailangan kong aralin yun? Okay? Sa aking pag-aaral, sa commentaries na aking nabasa, paulit-ulit po din ito kay John MacArthur, maging kay Philip Ryken. Sabi doon, the Sea of Galilee is uniquely prone to squalls. So talaga nangyayari ito doon sa Sea of Galilee. As the passage notes, it's a violent windstorm came down on the lake. Okay, this happens because the lake is situated in a basin, okay, about 680 feet below sea level. So yun yung kanyang lugar. Okay? Surrounded by steep hills. So ibig sabihin, may kabundukan sa paligid ng Sea of Galilee. Okay? Cold air from the heights can rush down to the gorges, colliding with the warm, humid air over the water to create sudden hurricane force winds. So yun yung nangyayari pala that time. Okay? So may explanation na sa atin through science kung bakit nga ito madalas na o kung biglaan na pangyayari na biglang magkakaroon ng malakas na squall. In Pag-asa, dinefine po ng Pag-asa, squall is a sudden, kaya importanteng makita natin yun, sudden storm of brief duration and a sudden brief blast of wind, often associated with strong winds and heavy rain. Okay? So nangyayari po talaga itong mga bagay na ito. Inallow ni God na mangyari yung squall sa panahon na yun. Pero alam natin na ito'y bahagi actually talaga ng direksyon at plano ng Panginoon. At ngayon, ang matinding windstorm na ito ay nagdulot ng pagpasok ng tubig sa kanilang bangka. Ano ibig sabihin ba kapag pumapasok na yung tubig sa bangka mo? Ikaw ay lulubog. Okay? They were filling with water and were in danger. Dito ating makikita na ang squall na ito ay nagdulot ng malaking takot sa kanila. Sino ba naman ang hindi matatakot noon? Okay? Kahit na may kasama ka pang 4 na fishermen, siguro hindi pa nila naranasan ang ganito katinding lakas ng hangin at ulan. For sure, maaari na medyo binigyan ni God ng konting matindi talagang hangin at ulan yung mga disciples ni Jesus Christ. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 8 verse 24, "And behold, there arose a great storm on the sea, so that the boat was being swamped by the waves, but he was asleep." Pwede madali natin i-picture si Jesus Christ sumakay nakatulog. Pero ang hirap i-picture, merong waves na bumabagyo na, siyempre natatalibsikan naman siguro si Jesus Christ ng water, Siya'y tulog pa rin. Okay? Sila, puno ng takot. Si Jesus naman ay tahimik na natutulog. Malakas na hangin at ulan, si Jesus ay natutulog pa rin. Mahalaga po yun dahil importante po ito in terms of understanding faith. Napupuno na ng tubig ang bangka, si Jesus ay payapa pa rin natutulog. Anong kanilang ginawa? Sila'y nagpanik lamang at hindi nagtiwala kay Jesus. Yun yung problem. May malaking pagsubok sa kanilang buhay at that time, ang kanilang ginawa ay hindi nagtiwala kung hindi sila ay nagpanik lamang. Verse 24, dito natin tignan yung panic at yung rebuke ng ating Panginoong Jesus. Basahin ko lamang po muli yung verse 24. "And they went and woke him, saying, 'Master, Master, we are perishing.'" Tandaan niyo yung word na yun, na we are perishing. Okay? "And he awoke and rebuked the wind and the raging waves, and they ceased. And there was a calm." Siguro nung una, naisip pa nila na huwag istorbohin si Jesus dahil siya ay natutulog at nagpapahinga. Siguro pagod na pagod si master natin. Hayaan lang muna natin siya. Pero dahil sa matinding takot na nila, sa kanilang nararanasan at nakikitang pagpasok ng tubig sa kanilang bangka, hindi na nila naitiis
Sa sobrang takot, ay ganito na yun sa kanilang sitwasyon, nagpanik na sila at kanila lang ginising si Jesus. So normally, kapag natatakot tayo, gumagawa muna kagad tayo ng sarili nating paraan dun sa problema na ating kinakaharap. Okay? Rather than praying kaagad sa ating Panginoon. Pero hinuli na ito actually yung kanilang ginawa. Okay, Master, Master, we are perishing. Sa kanilang pananaw, sila ay mamamatay na daw. Okay? In Matthew chapter 8 verse 25, sabi doon, and they went and woke him, saying, "Save us, Lord. Okay, we are perishing." May dadagdag na word na save us. Iligtas mo kami. Okay, in Mark chapter 4 verse 38, but he was in the stern, asleep on the cushion, and they woke him and said, "Teacher, do you not care that we are perishing?" So dito sa Mark, meron ng makikita natin, medyo mas mabigat na yung bagay na yun. Okay? Wala ka bang pakialam sa amin? Wala ka bang care? Sa Matthew, yung panawagan kay Jesus, "Save us, Lord." Sa Mark, "Teacher, do you not care that we are perishing?" So sa dagpong ito, ating makikita ang kanilang pananampalataya. Actually, in every trials in life, makikita actually yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ano man pagsubok ito? Hindi man ito bagyo, huwag yung isipin na bagyo, sanay na tayo talaga sa bagyo. Tayo lamang actually, kung ikukumpara natin sa ibang bansa, yung bumabagyo naka-smile pa. At nagsiswimming pa sa kalsada na parang walang nangyayari. Okay? So habang nasa taas ng bundok, nakangitan ng bubong nila, nakasmile pa rin yung ibang mga tao pag may nakikitang camera. At yung iba, nagsiselfie pa rin. Huwag naman sana nagtitiktok pa, no? Habang bumabagyo. Pero makikita natin, hindi dito tinuturo sa atin na bagyo lamang ang pagsubok. Pero marami po tayo talagang pinagdadaanan na pagsubok sa ating buhay. At sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan, mahalaga na makita natin, ano nga bang klaseng may pananampalataya ako sa oras ng pagsubok na ito? Ito ay nasubok at nakita natin na sila ay nabalot actually ng takot at pag-question sa ating Panginoon kung tunay nga bang mayroon siyang concern sa kanila. So, ibig sabihin, makikita natin, mababaw yung pananampalataya ng mga disciples na ito. Dahil ang kanilang pananaw, sila ay mamamatay na at si Jesus ay parang walang pakialam sa kanila. Pero ang pagtulog ni Jesus ay may kadahilanan. Okay? Maaari ito, alam natin, nasabi ko nga kanina dahil pagod siya sa ministry na nagdaan. Pero hindi lamang iyon. Ito ay isang mahalagang katotohanan, hindi si Jesus walang pakialam sa kanila. Kundi ang kanyang pagtulog, bagamat may matinding windstorm, dahil alam ni Jesus na ang lahat ay hawak ng Diyos Ama, may kapanatagan siya sa kanyang Ama. Yung kanyang pagtulog actually ay mahalaga na makita natin. Kaya nga kapag kayo ay may pagsubok at walang pagtulog, may kakulangan po talaga sa pagtitiwala. Mahalaga na ating ipanalangin ito. Na Lord, pagtibayin niyo po ang aking pananampalataya sa iyo dahil atin dapat na sundin ang example ng ating Panginoong Jesus. Siya ay natutulog ng may kapanatagan dahil alam niya na ang Diyos Ama hawak ang lahat ng bagay. So ano susunod na nangyari? And he awoke and rebuked the wind and the raging waves, and they ceased. And there was a calm. Gumising si Jesus at kanyang pinatigil ang hangin at ang malalakas na alon. At naging panatag ang lahat. Isipin na lamang ninyo ito, no? May malakas na hangin at ulan, sa isang salita lamang ng ating Panginoong Jesus, siya ay sinunod ng hangin at ng tubig at tumigil ang lahat, naging payapa. Sabi nga ni Philip Ryken, the disciples were all in confusion, but Jesus was fully composed. Very calmly and simply by the word of His power, Jesus told the storm to be still. He was not only the master, but also the commander of the waves and the storm and all the deadly power of the sea. In one moment, sa sobrang lakas ng hangin, ulan at alon, okay, at ito ay pumasok sa loob ng bangka at ang mga disciples ay napuno ng takot dahil dito, sa isang command lamang ni Jesus, ang lahat pumayapa. Bakit kaya? Ipinapakita sa atin sa story na ito. Minsan kasi yung story na ito parang
iniisip ng marami, pambata na story to eh. Actually, nagpapakilala dito at pinapakilala ni Apostle, ni Luke, ni Dr. Luke, si Jesus na siya ay Diyos. Si Jesus ay may authority over nature dahil siya ay tagapaglikha. Ang kanyang nilikha ay nagpapailalim sa kanya. Authority over nature. Minsan dahil alam na natin ang story na ito, hindi natin nabibigyang halaga o pansin yung pinakatuon ng story na si Jesus ay Diyos at atin siyang mapagkakatiwalaan. Siya ay Diyos, atin siyang panampalatayanan. Okay? Tayo ay tunay na magtiwala sa Kanya at tunay na magkaroon ng kapayapaan sa ating mga puso. Lahat tayo actually ay nahuhulog sa katayuan ng mga disciples na ito. Wala pong naging exempted. Sino sa inyong hindi nagkaroon ng takot sa malalaking problema na nagdaan sa buhay niyo? Lahat po tayo dumaan po dito. Okay? Kaya nga po lesson ito sa atin eh. Mahalagang paalala sa ating lahat na ito na kung may pagsubok man, huwag tayong mag-alala, kundi magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. For sure, kayo din ay nawala na ng tuon sa Diyos sa mga pagsubok ninyong pinagdaanan noon o maging ngayon. Ang lahat ng ito ay pinahihintulutan ng Diyos na papagdaanan ng mga disciples niya upang mapagtibay ang kanilang pananampalataya kay Jesus. So every situation, every trials in life are opportunities na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos upang mapagtibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Hindi sa ating mga sarili. Minsan may ganun may pagsubok, kinaya ko yan. Hindi po It's all God And the Lord wants us na sa bawat pagsubok natin, makita natin siya. At yun po yung tuon dapat ng tayo mga Christian, yun po yung dapat nating tuon. Na sa bawat sitwasyon, tumingin tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya, sumunod lamang tayo sa ating Panginoong Diyos. Sa lahat ng ating pinagdaanan, ito ay pagkakataon upang tayo ay lumago sa ating pagtitiwala sa Diyos. Magpasakop sa Kanyang kalooban at tunay na tayo ay lumago kay Jesus at upang atin siyang maluwalhati sa ating buhay. Kaya naman yung susunod na tagpo ay mahalagang katanungan na ibinigay ni Jesus para sa kanila. Punta po tayo ng verse 25. He said to them, "Where is your faith?" They were afraid. They marveled, saying to one another, "Who then is this that he commands even winds and water, and they obey him?" So dalawang tagpo yung makikita po natin dito sa verse 25. So yung unang tagpo, yung katanungan, "Where is your faith?" Ito ay pagtutuwid ni Jesus sa kanilang lahat. Tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga disciple na lumago sa kanilang pananampalataya. Na sila ay dapat na magtiwala sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Ano man ito, mahirap man ang pagsubok na ito, magtiwala. Kamatayan man ang maging hatid nito, patuloy tayong magpasakop at magtiwala sa Diyos. Where is your faith? Sabi nga ni Kent Hughes, the storm did not wake Jesus, but the unbelief of the disciples sure did. Which is true. Di ba? Ginising siya dahil sa unbelief actually ng mga disciples na ito. Ang kanilang naging tuon ay ang danger na kanilang kinakaharap at nakalimutan na nila na kanilang kasama ang ating Panginoon. Sipin mo yun, Ang dami na ipinakita ni Jesus Christ na miracle sa mga disciples at nakalimutan nila ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga ito'y pagkakataon na ibinigay ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Jesus na mapagtibay pa ito. Kasi minsan we have that feeling na parang, malakas na yung faith ko. Okay na ako, mature na ako. Kaya palagi may dumarating na, kaya nga mag-ingat tayo sa ating minsan profession Okay? Take heed lest ye fall. Di ba? Dito makikita natin na ang problema, hindi dahil hindi nila kaagad ginising si Jesus. For sure, gumawa muna sila ng paraan para maligtas nila ang kanilang sarili sa malakas na hangin at ulan na ito. Siguro tinatanggal nila yung tubig sa bangka. Gawa talaga sila ng paraan, tulong-tulong sila, pero hindi pa rin ito nakatulong para sa kanila. Ang ginawang last resort lamang ay si Jesus.
At sa kanilang paglapit, kanilang kinestyon pa si Jesus. Nakakalungkot man isipin, pero lahat tayo ay guilty sa bagay na ito. For sure, nakaka-relate kayo sa kanilang sitwasyon. Hindi man bagyo ang inyong kinakaharap, pero maraming pagsubok pa rin ang dumadaan sa ating buhay. At sa bawat pagsubok, ang panawagan na ito sa atin ay magtiwala kay Jesus. Pero bakit natin kailangan magtiwala kay Jesus? May tatlong bagay na ibinigay si Philip Ryken sa kanyang commentary na akin pong susundan. Bakit kailangan tayo magtiwala kay Jesus? Una, because even the storms of life are under His sovereign control. At napakahalaga po nito. Okay? Naalala niyo yung presupposition number 1 sa ating biblical counseling training? Sana hindi niyo nakalimutan. Ano? Kapag may makakasagot nito, may prize sa akin. Presupposition number 1, God is in control. Okay, kaya nga importante ang biblical counseling. Minsan, paano nyo makakounsel ang sarili ninyo kung presupposition 1 pala, nakalimutan nyo na kagad? Di ba? Kaya nga, yung inaaral natin is not for something lang na mag-aral lang, because it is helpful. So, ibig sabihin, pag may trials, remember, God is in control. Okay? Maging si Philip Ryken, ito yung kanyang paalala. Okay? Because even the storms of life are under His sovereign control. Maging ang bagyo ay hawak ng Diyos, ito ay nakapailalim sa kanyang kapangyarihan o under the providence of God. Reminder, hindi nito tinuturo na kung may sitwasyon na mahirap, aalisin kagad ito ni Jesus. Hindi ito yung toon dito, no? Kasi minsan may mga magtuturo na ganito, o may bagyo. Pwedeng alisin kagad to ni Jesus Christ sa buhay mo. Hindi po ganon ang tinuturo nito. Ang tuon po is for you to trust God. Okay, yun po yung tinuturo dito at makilala natin na si Jesus ay Diyos. Okay, kasi pinapakilala si Jesus as a Messiah. Okay, may sitwasyon na pwedeng alisin kagad ng Panginoong Diyos, may sitwasyon na mananatili. Parang si Paul, di ba? Sabi niya, meron siyang thorn in the flesh. For 3 times nag-plead si Paul. Pero hindi ito inalis ng Panginoon. Why? Para hindi siya maging mayabang. So, may mga bagay na pwedeng alisin, may mga bagay na mananatili. Pero hindi yun yung mahalaga. Ang mahalaga, despite of what the situation may be, tayo pa rin ay patuloy na nagtitiwala. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Patuloy pa rin tayo na magpapasakop at susundin ang kanyang kalooban. Sabi nga ni Philip Ryken, and I quote, "Whenever we are tossed about by life's troubles, we need to remember that God is still sovereign. He is never taken by surprise. Whatever troubles we are facing, God has brought us to this point in our lives. Inalaw ito ng Diyos sa atin. Okay? And He is using our present experiences to make us more like Jesus, shaping us into the glorious image of His Son." So una, okay, bakit tayo magtitiwala kay Jesus? Because even the storms of life are under the sovereign control of God. Okay? Pangalawa, even in stormy troubles, is that Jesus has set the perfect example. Okay? Minsan ganito yung magiging thinking ng iba, ay si Jesus yan, hindi naman ako si Jesus. Hindi. Kaya nga si Jesus bumaba para maging example na ating sundin dahil may kalooban ng ating Panginoong Diyos, Ama, na hindi natin nagawa, bumaba si Jesus Christ para gawin yung mga bagay na hindi natin nagagawa. At ngayon dahil nagawa ito ni Jesus, pinapakita lamang sa atin, si Jesus Christ, fully man, nagawa niya ito, tayo, tao din, pwede din natin sundin yung kanyang naging halimbawa. Okay? So mahalaga po ito. So in Mark chapter 4, verse 37 to 38a, sabi doon, "And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat so that the boat was already filling, but He was in the stern, asleep on the cushion." Okay? So sa gitna ng windstorm at waves breaking into the boat, Jesus was asleep on the cushion. At itatandaan, si Jesus ay tunay na naging tao. Sa pagod ni Jesus, sa dami ng kanyang ginawa, siya ay nakatulog dahil kailangan din ni Jesus ng pahinga. Ipinapakita lamang din sa atin ang tunay na kanyang pagiging tao. Pero higit pa dito, mahalaga na ating makita na sa kanyang pagtulog, si Jesus ay nagpapakita actually ng kanyang complete confidence
sa pag-ibig ng Diyos Ama sa kanya. Alam niya na mahal siya ng Diyos Ama at hindi siya pababayaan. Kaya hindi nag-aalala si Jesus Christ. Sabi nga ni Philip Ryken, and I quote, "How was Jesus able to rest easy during such a violent storm? Partly because he was so tired, but also because he had faith in his Father. If Jesus had to look after his own life, undoubtedly he would have awakened when the first wave crashed over the stern. There is a way to sleep and yet remain alert. But Jesus slept as if he did not have a care in the world. In a way, he didn't because he was resting in his Father's arms. Deep down, he knew that no harm could come to him, that his Father would wake him when he needed to be awakened." Full confidence. Yun yung example ni Jesus Christ na atin dapat na sinusunod. May problema? Hindi, okay lang yun. Talagang ganun ang mga nangyayari. Kaya nga minsan kapag may mga sitwasyon, sana wala namang mas malaki pang sitwasyon kami pagdaanan bilang pamilya, okay? May mga sitwasyon, inalaw ni God eh. Yanan natin yan. May ganito nangyari, inalaw ni God. Talagang ganun. Tiwala lang tayo. So ganun tayo dapat. Kumbaga meron tayong pagtitiwala palagi. Lumalago yung ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman na itanong ni Jesus sa kanila, "Where is your faith?" Ito ay pag-challenge sa kanila na mamuhay katulad ni Jesus na may tunay na pagtitiwala sa Diyos, na tunay na may hawak ng lahat, at tunay na tayo ay kanyang iingatan. Hindi nga tayo pababayaan. Actually, kung ano man yung mangyaring problema sa atin, magresulta man ito ng kamatayan, payapa pa rin tayo dahil, siyempre kung Christian tayo, sa tayo mapupunta? Siyempre sa heaven. Okay? Excited ba kayo? Excited mamatay? Actually, ako excited na ako eh. Ako inaantay ko nga, ito ba yung araw na to, Lord? Kasi wala na akong kakaharapin na kasalanan eh. Ang pinaka-struggle ko na lang dito sa mundong ito, ang pinaka-problema ko, kasalanan. At yun yung dapat pinaka-problema nating lahat. Hindi yung kakainin natin bukas, hindi yung mga pambayad natin sa ating mga bills, kundi yung kasalanan. Kasi kung wala kayong pambayad, lapitan niyo si Diana. Diba? Kung wala kayong makain, lumapit kayo Sister Lou. Meron tayong church, hindi kayo pababayaan eh. Kumbaga, andito, lumapit lang kayo at maghingi ng tulong. Ang problema natin ay kasalanan. Yung iba nga sa inyo, kumakain pa ng midnight snack eh. Diba? So, ibig sabihin, ang ating Panginoong Diyos ay tunay na tapat at tunay na napakabuti. Hindi niya tayo pababayaan. Ating tularan ang pagtitiwala ni Jesus sa Diyos Ama, na hindi tayo pangahawakan ng takot, ng worry, sa mga pagsubok na ating kinaharap sa bawat buhay, sa bawat araw na ating pinagdaraanan. Ito man ay patungkol sa finances, sa trabaho, future ng ating mga anak o karamdaman man. Hindi ko sinasabi na ang lahat ng ito ay aalisin ng Diyos, pero maraming pagkakataon din na ito ay pahihintulutan ng ating Panginoong Diyos. Hindi para pahirapan tayo sa ating buhay, kundi para mapatatag ang ating pananampalataya at maging magandang halimbawa para sa iba upang kanilang makita ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. The Lord allows that situation upang maging example tayo sa iba. Maraming mga situation siguro na ating makikita na maraming mga kapatid ang tunay na dumaan talaga sa mahihirap na pagsubok. Pero nakaka-encourage sila. Hindi sila natakot, kundi nagpatuloy lamang sila na nagtiwala sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo, bakit natin kailangan magtiwala kay Jesus? We have this trust because Jesus is with us in the boat. Okay? Dahil kasama natin si Jesus, mahalaga na makita natin yung katotohanan na ito kung bakit natin kailangan magtiwala sa Diyos. Dahil kasama natin siya palagi. Philip Ryken muli, sabi niya, and I quote, "He was with them when they sailed across the lake. He was with them when the wind began to rise and the waves crashed over the bow. He was with them when they cried for help. So why were they so afraid?" End of quote. Kasama natin ng Diyos. Sa lahat ng ating pagsubok, ating ipaalala palagi sa ating sarili na ating kasama ang ating Panginoong Jesus. Tayo ay magtiwala, magpasakop,
magdepende sa ating Panginoon sa lahat ng oras, lalo na sa mga oras ng pagsubok. Huwag tayong magtiwala sa tao dahil ang tao ay pabago-bago. O maging sa akin, okay? Hindi nyo ako palaging kasama. Maging sa asawa o ating mga anak. Kundi ang panawagan sa ating pag-aaral ay ating sundin ang halimbawa ni Jesus at hindi lamang yon, ating palalahanan ng ating sarili na atin siyang kasama sa ating buhay. So ito po yung tatlong bagay na mahalaga na makita po natin. Okay? God is sovereign. He is in control sa lahat ng sitwasyon. Wala pong lingid kay God sa lahat na nangyayari sa buhay ninyo. Okay? Pangalawa, ito'y pagpapakita ni Jesus ng perfect example sa atin na atin siyang sundin kung anong klaseng pagtitiwala meron si Jesus na dapat nating gayahin. At pangatlo, dahil kasama natin si Jesus. Hindi natin kailangan mag-alala. Hindi natin kailangan matakot. Kung hindi, ito ay pagkakataon na maipakita natin ang ating tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? So ito yung unang bahagi, yung question, where is your faith? Balikan muli natin yung verse 25. So una ating tinignan yung katanungan ni Jesus, where is your faith? Kasunod nun, sabi doon, and they were afraid and they marveled, saying to one another, who then is this that he commands even winds and water and they obey him? So pangalawa, yung takot na naranasan ng mga disciples. And they were afraid and marveled. Sino nga ba ang hindi matatakot? Siguro yung unang takot mo, no, na may bagyo, malakas, parang mamamatay ka na, mas biglang tumila. Parang mas nakakatakot yun, ano? Sa sitwasyon na yun. Biglang huminto. Sabi nga sa Mark chapter 4, verse 39. And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. So dito sa kay Mark, ano, may binanggit dito si Jesus, peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. Sa salita ni Jesus, ang bagyo ay huminto. Kung naroon man tayo sa oras na yun, tayo din for sure ay matatakot at mamamangha. Then in Mark 4:41, sabi doon, and they were filled with great fear and said to one another, who then is this, that even the wind and the sea obey him? Sino nga ba si Jesus? Kung ito ang katanungan ng mga disciples, ang tanging sagot lamang si Jesus ay Diyos. At ito ay pasimula pa lamang ng series ng pagpapakilala ni Luke sa atin. Dito sa tagpong ito, ipinapakita sa atin na si Jesus ay may authority over nature. Sino nga ba ang may tanging authority sa kalikasan? Kung hindi ang naglikha lamang nito, ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus nagbigay ng command, ang nature ay sumunod. Tunay nga na ang ating Panginoong Jesus ay kamangha-mangha. Ako nga, hirap akong pasunurin si Cookie. Bagyo pa kaya. Si Cookie, tumatandang na matigas ang ulo eh. Okay? So makikita natin, nakakamangha talaga na isang salita lamang ng ating Panginoong Jesus, huminto ang lahat. Bakit ito mahalaga? Dahil in the Old Testament, ating mababasa ang kapangyarihan na ito ay sa ating Diyos lamang. Siyempre, New Testament si Jesus Christ, para mapatunayan ni Jesus Christ na siya ay Diyos, na siya ang Messiah, in the Old Testament, meron pong mga bagay na sinabi patungkol sa ating Panginoong Diyos. In Psalm 65 verse 7, sabi doon, who stills the roaring of the seas, the roaring of their waves? Ito yung ina-attribute sa ating Diyos. Sinasabi sa ating Panginoong Diyos, ikaw lamang ang tanging makakapagpanatili ng dagat na ito. In Psalm 89 verse 9, you rule the swelling of the sea. When its waves rise, you still them. Si God lamang ang pwedeng makagawa noon. At ito in the Old Testament. At ngayon, ginagampanan ito ng ating Panginoong Jesus upang makita natin yung attribute na ito ay tanging sa Diyos lamang. At lastly, makikita natin ito sa Psalm 107, verse 23 to 29. Sabi doon, those who go down to the sea in ships, who do business on great waters, they have seen the works of the Lord, and His wonders in the deep. For He spoke and raised up a stormy wind, which lifted up the waves of the sea. They rose up to the heavens, taas, ng waves na ito.
they went down to the depths. Isipin nyo na yung alon, ano? Ganun talaga siya. Okay? Their soul melted away in their misery. They reeled and struggled like a drunken man. Diba? Nakasakay na kayo ng barko na inaalon-alon? Ako, nasubukan ko na yun, yung pag ganun-ganun kahaba naglalakad. Gusto mong dumiretso ng lakad, pero hindi mo magagawa yon dahil malakas talaga yung waves eh. Okay? Kaya dito para sinasabi dito in description dito sa kanila, they reeled and staggered like drunken man and were at their wits' end. Puno sila ng takot dahil sa mga nangyayaring yun. Then they cried to the Lord in their trouble, and He brought them out of their distress. He caused the storm to be still, so that the waves of the sea were hushed. Si God lamang ang pwedeng gumawa noon. And in the New Testament, pinakita ni Jesus ang kapangyarihan niya bilang isang Diyos. Sabi nga ni Philip Ryken, so when Jesus calmed the storm, He was claiming His right to rule the world that He made. Creation's creator is also creation's Lord. The disciples witnessed this firsthand when their master stood up in the boat and rebuked the sea. Who is this Jesus? He is the Lord of the storm, the ruler of nature, and the God of all creation. Bakit nga ba tayo matatakot? Minsan mag-iiba pag-iisip ka eh. Ang ating Panginoon, na ginawa niya na ang pinaka-importanting bagay sa buhay natin. Kung Christian kayo, ginawa niya na ang hindi mangyayari at magagawa natin. Ginawa niya nang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Hindi niya ba tayo kayang iligtas sa iba pang mga pagsubok? Ang nais ng ating Panginoong Diyos ay magtiwala tayo. Hindi ko sinasabi na mawawala yung mga problemang ito. Pero ito po'y pagkakataon upang tayo ay tunay na manampalataya sa Kanya, na mapagtibay natin ang ating pananampalataya kay Kristo. May bagyo man ng pagsubok sa inyong buhay ngayon, ang panawagan ni Jesus ay magtiwala lamang tayo sa Kanya. Ano man ang maging resulta ng lahat ng nangyayari, ang tuon natin ay ang magpasakop palagi sa kalooban ng Diyos at patuloy natin siyang luwalhatiin. Muli, tinuturuan tayo ng Diyos na ating kilalanin si Jesus kung sino siya. Siya ay Diyos, kamangha-mangha. Di ba kayo namamangha kay Jesus kung sino siya? Hindi pa siya, alam mo yon, yung tamang maglilid sa'yo to faith dahil sa kanyang pagpapakilala sa atin sa bawat pag-aaral natin dito sa Gospel of Luke. I pray na sana, hayaan nyo ang banal na Espiritu na kumilos sa inyong puso at tunay kayo na manampalataya kay Kristo Jesus. Huwag niyo pong sayangin ang bawat Sunday na may panawagan ng ating Panginoong Jesus na atin siyang kilalanin sa ating buhay. Dahil tinuturuan niya tayo dito ngayon na atin siyang panampalatayanan, na atin siyang sundin at sambahin, na ating patatagin ang ating mga pananampalataya sa ating Panginoon na nagligtas sa atin at nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa lahat ng ginawa ni Jesus, karapat-dapat lamang na ating ialay ang ating buhay sa Kanya para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Ito ay una pa lamang sa apat ng paghahayag ni Luke ng pagiging Diyos ni Jesus. Authority over nature. Nawa sa ating pag-aaral, lumalim pa ang inyong pagkilala sa Kanya. Kaya nga kung wala ka pa kay Jesus, ang panawagan ay pananampalataya kay Jesus, pagsisisi sa kasalanan, at pagsunod sa ating Panginoong Jesus na Diyos na makapangyarihan. Let us pray. Panginoon, muli maraming salamat sa umagang ito. Salamat, O Jesus, dahil sa iyong buhay, aming nakikita kung sino ka, na ikaw ay Diyos, na ikaw ay karapat-dapat naming panampalatayanan at sambahin sa aming buhay. Salamat sa tagpong ito na minsan ay aming hindi nabibigyan talaga ng importansya. Lord, napakahalaga ng iyong pagpapakilala ng inyong anak sa aming lahat. That He is Lord over nature,
over spiritual realm, over sickness and diseases, and even in death. Siya ang may hawak ng lahat ng ito. Kaya nga, dapat lamang kaming mga mananampalataya ay patuloy na lumalalim pa sa aming pananampalataya kay Kristo. Patuloy na napapatatag ang aming pagkilala sa Kanya, ang aming pagtitiwala sa Kanya. Na hindi nga po kami dapat na natatakot. Hindi nga po kami dapat na nag-aalala. Kung hindi, patuloy lamang din po kami, O Diyos, na nanatili, na umaasa, nagpapasakop, at nagbibigay araw-araw ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Salamat, O Diyos, at aming dalangin ang inyong pong patnubay sa bawat isa, especially this coming week. We pray for your blessing, your protection, your guidance. I pray for everyone, O God, that you will lead them, Lord God, to the truth as they read your word, as they pray, Lord God, as they have their quiet time. I pray, Lord, na ang bawat isa ay patuloy po na lumalago. Patuloy na nag-aaral, patuloy na ninanais, dinidesire kayo sa kanilang buhay upang sa bawat oras, ang kanilang tuon din, Panginoon Ama, ay ang kaluwalhatian ng inyong pangalan at hindi pagtaas sa aming mga sarili. Lord, tulungan niyo po kami dahil lahat po kami ay nagkakasala pa rin, lahat kami ay makasalanan. But Lord God, praise God, dahil kami ay napalaya na sa kasalanan. Kami ay nililigtas niyo pa sa mga bagay na ninanais ninyo na aming talikuran. At nawatunay po namin itong talikuran at tunay kaming magpasakop at sundin lamang ang inyong kalooban sa bawat araw. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Aming dalangin ang inyong pong patuloy na pagpapala, maging sa aming pag-aaral later on about emotions, O God. At napakahalaga po ng pag-aaral po na ito upang magkaroon po ng mas malalim pa na pag-unawa, Panginoon Ama, kung paano nga po ba namin haharapin ang aming mga sarili araw-araw sa bawat sitwasyon na amin, Panginoon Ama, na kinakaharap. May bahagi po dito ang aming emotion. At nawa maituwid po namin ito ayon sa inyong disenyo, ayon sa inyong salita, para sa inyong kaluwalhatian. Salamat, O Diyos, sa bawat isa. Ito pong aming dalangin. Pangalan ni Kristo Jesus. Amen and